diretsuhin na natin. Ang issue kasi dito, nung pinag-uusapan ng Pogo, hindi nagsusugal ang mga Pilipino. Ang bibilis nyo kung makapagsalita na Pogo ban, Pogo ban. Ngayong pinag-uusapan natin dito, mga Pilipino na nagsusugal, kesyo kailangan mo ng pag-aralan. Anak ng tokwa, meron ho kasing kumikita sa Malacanang dyan sa online gambling na yan. Magdiretsuhan tayo dito. Kaya hindi makapagbigay ng diretsong sagot ang Malacanang kung isasara, ibaban, itutuloy o kung ano pa man dahil kumikita ho sila dyan sa Pogo na yan. Pero bago natin banatan itong si Auntie Claire, punta ho muna tayo dito kay Yorme Isko Moreno. Dapat sa mga mayor, ito hong gamitin nilang template. Sa totoo lang, napaka-effective ho. Napaka-effective ng ginagawa nitong si Yorme Isko Moreno. At pagka nagsasalita siya, pinapakinggan ho siya ng mga taong nasa paligid niya. Kasi hindi ho siya trapo. Hindi ho kagaya nitong si Marcos Jr. Meron siyang sinabing ganito, iba naman ginagawa. Sinabi ni Yorme Isko Moreno, linisin yung mga basura, linisin ang dapat magkadisiplina sa lungsod ng Maynila. Nakikita ho kasi nila yung mama, sincero ang sinasabi. Hindi kagaya nitong si Marcos Jr. Kung ano-ano lumalabas sa bunganga, hindi naman nangyayari. Heto tayo kaya Yorme Isko Moreno. Game. Linggo doon. Wala na. Kung sa tingin ninyo, Okay yan sabi. ikaw lang, tulungan natin. Tagalog po. Paano pa kung halimbawa, dumadako lang dito sa Maynila, hindi naman kami sabi. So, ang main purpose and objective natin pare-pareho, tulungan ang tao. So, yung mga tulunggis, talagang makukulit. Lahat ito ngayon isang linggo, wala kayong gagawin. Lahat ng intersection, hindi pwedeng gulungan ng gulong ang pedestrian lane. Yan. Sabihin, sawayin ninyo, pausugin ninyo. They must respect pedestrian lane. Bakit ko pinagagawa sa inyo yun? Ano? Alam nyo ba kung nasaan ang pamilya nyo ngayon? Hindi po. Hindi nyo alam. Tama mali. Baka tumatawid din ngayon. So you do it for your family, you do it for the people, do it para sa kaayusan ng Maynila. Sawayin ninyo. Ano kasi yan dapat talaga, yung iba kasi, di ba, pedestrian, nandito yung tawiran nito, tapos stoplight. Yung ibang mga motorista, di sinasagad nila doon sa pedestrian. No, paano ho tatawid yung mga mananawid pagka gusto nilang gamitin yung bahagi ng kalsada na yun kung nakahambalang yung mga sasakyan, di ba? Delikado pa kasi kung nakaharang doon ng mga sasakyan, hahanap ng dadaanan yung mga naglalakad sa kalsada. Pupunta sila doon sa labas, baka mahagip pa sila ng sasakyan, madisgrasya. Kaya palakpakan ho natin si Yorme Isko Moreno dyan sa isa na. Basta pag pumasok sila sa Maynila, Gambito Cruz, Ang gulo mo. Arpapa, Artel, Banluna, Mahusay. Maceda, Cementerio, Espanya, Boulevard, Calentong. Lahat pumasok sila sa Maynila. Kailangan nila i-respeto yung okay? I'll see you soon. Mahusay ho talaga itong si Yorme Isko Moreno. Kaya nga yung mga panahon na to, maraming nabibilib sa kanya. Pero kung sa bagay, wala ho kasi sa yung pagtakbo niya ng presidente kung dito makbo itong si Marcos Jr. at itong si VP Sara. Panalo ho yung si Yorme nung mga panahon na yun. Kumbaga hindi lang siya kumbaga medyo hindi lang nasa panahon Pero kung tatakbo si VP Sara at itong si Yorme, syempre VP Sara pa rin ho tayo, no? Tingnan ho natin, pero sa tingin natin itong si Yorme talagang pagagandahin niya na lang ho ang lungsod ng Maynila. Pero senador, no? Bagay na bagay maging senador itong si Yorme. Kasi action man ho siya. Di ho siya kagaya ng mga senador dyan ngayon, mga datihan na dyan. Nagsiputian na lang ang buhok sa Senado, wala pa hong alam gawin mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Yan dapat yung mga, kasi tapos na sa executive Kumbaga kabisado niya na yung mga pasikot-sikot sa executive, kaya pagkayaan, ika nga yung tinutukoy nilang oversight function. Nako,
mayayari sila dito kay Yorme Isko Moreno. Kung sakaling tumakbo siya ng senador sa mga susunod na panahon, naku, panalo ho yan. Sure win na ho yan si Yorme Isko Moreno. Hindi ho natin alam, tambalang Sara Yorme o kung ano pa man, di ho natin alam. Kung anong, pero sigurado natin dito, VP Sara, presidente ho yan mga kababayan. Ito na ho mga kababayan, lipat naman ho tayo dito sa kay Maricel Halili. Pakinggan ho natin ang kanyang report kaugnay sa mga kaganapan diyan sa Malacanang kaninang umaga. Kaugnay pa rin ho ito sa issue ng online gambling kasi napakarami ho mga bata, mga tambay nalululong dito sa dito sa bisyo na to. Kailangan ho talagang maitigil yan. Kung hindi man talaga maitigil dahil sa totoo lang, pangit man hong isipin, nasa kultura na ho talaga ng mga Pilipino yung ika nga sugal, di ba? Yung sabong na yan, napakalalim ho ng ugat na yan sa kultura ng mga Pilipino. Ano pa ba, yung mga tong-it, di ba? Ano na ho talaga, kung hindi man talaga totally matanggal yung sugal na yan, online gambling na yan, tayo ho, sana, na lang, hindi gawing parang bumibili ka lang ng candy sa tindahan, mas matindi pa nga ito kahit di mo na kailangan lumabas. Punta ka lang sa digital wallet mo, diyan sa GCash mo, makakapag-transfer ka na. Yun lang, putulin lang yung link dito sa mga itong mga wallet na to para makapaglaro diyan sa na yan. Diyan sa ang tawag dito diyan sa mga online gambling na yun. Yun talaga kasi bulto noong mga parokyano nila, yun ho ang paraan ng pagkakash-in nila. Yung mga kabataan, mahihirap, gamit ho talaga nila GCash. Panoorin ho natin mga Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Malacanang. Hindi raw tututulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang anumang hakbang. Basta meron itong kaakibat na pag-aaral at hindi ho tayo naniniwala dyan. Pagka sinabi nitong si Marcos Jr. hindi tututulan, maniwala ho kayo sa akin, kabaliktaran ho yan. Tututulan niya ho yan. Kasi maraming kumikita na nakapaligid sa kanila dyan sa online gambling na yan. Kakaabuti ito sa taong bayan. Yan ang binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa katatapos-tapos lamang na press briefing dito sa Malacanang. Tungkol ito doon sa proposal ng Department of Finance na patawan ng buwis yung mga online gaming. Nagiging concern na rin kasi ng pamahalaan yung dami ng mga tao na nagiging lulong sa gambling, sa pagsusugal, at gusto nga raw masawata ng administrasyon yung dami ng mga nagiging involved sa mga illegal gambling, kabilang na nga dito yung mga online gaming. At tungkol naman doon sa proposal, panukala ng isang senador na baka dapat ipa-total ban na ang online gaming, ang sagot naman siya ng Malacanang, titignan nila. Basta may kaakibat na Yun ang problema dito. 'Di ba noong panahon ng Pogo, ang bibilis yung makapagsalita na yan, ban na yan, Pogo ban, itigil yung Pogo, 'di ba? Pero dito nagsusugal mga Pilipino, hindi ho nila malaman kung ititigil ba nila o itutuloy nila. Tanungin ho natin itong si Auntie Claire. Tanungin ho natin siya, meron ho bang mga tumatanggap na pera dyan sa Malacanang galing dito sa mga mga lobbyists dyan sa online gambling na yan? 'Di ba? Yan sinasabi natin aral at makikita naman na makakabuti ito sa bansa, sa anak ng tokwa, kailangan pa ng pag-aaral. Kailangan pa ng pag-aaral, seryoso. Hindi pa ho ba sapat ang ebidensya na napakarami ng nalululong dito sa sugal na to? Nakaka-addict ho yung pagsusugal. Kung ano yung yung ligayang na idudulot ng paggamit ng mga bangag na yan sa ipinagbabawal na white powdery substance. Yung, di ba parang hinihila ho sila pag naalala nila yung feeling ng noong nagpupulburon sila, hindi ho nila mapigilan kasi sa utak yan Kung ano ho yung kaligayahan na dulot ng ipinagbabawal na mga white powdery substance na yan, ganon din ho kasi isa ho ang epekto sa utak niyan. Yung high na naibibigay sa mga di ba pag nagsusugal ka, yung tipong medyo kinakabahan ka pa dyan, baka matatalo ka. Hinahanap-hanap ho nila yung pakiramdam ng nananalo, yung tipong ganito lang kalaki tinaya ko, ganito kalaki nakuha ko. Yun hong hinahanap-hanap nila diyan sa pagsusugal na yan. Kaya dapat ho droga ho yan mga kababayan.
wala hong kaibahan sa ipinagbabawal na droga yung sugal na yan. Nakaka-addict ho yan. Na magbebenta ng mga gamit, mangungutang. Diba? Namemerwisyo ka ng tao dyan sa sugal na yan. Kaya dapat ho talaga maitigil na yan. Sa totoo lang. Pilipinas, wala namang dahilan para tutulan ito. Yun nga lang, hindi pa masagot ni Undersecretary Claire Castro kung ang partikular na paksang ito ay matatalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa State of the Nation Address o sa Tingnan kanyang natin. zona na gagawin sa huling Lunes ng buwang ito. At yan muna ang pinakahuli. Oh, maraming salamat Maricel Halili ng News 5. Ay, napakaganda ng report mo na yan. Maraming salamat ha. Ang bottom line dito, hindi humalaman ng administrasyon kung papatigil ba nila o itutuloy nila yung online gambling na yan. Kasi nakaano ho dyan, ika nga nakababad ngayong mga panahon na to, yung mga kaibigan nila, yung mga mga bilyonaryo nilang kaibigan na namuhunan diyan sa mga ano na yan, online gambling na yan. Eto, dito daw tayo kay Auntie Claire. Nako, yan na nga ba sinasabi natin? Ikaw ang pinagbibintangan na nagpatanggal dito kay Ma'am Eden Santos. Ngayon no mga kababayan, sumagot na ho itong si Auntie Claire. Pakinggan ho nyo. Pakinggan nyo ito. Game. Auntie Claire. Una, dapat naman po ilalabi na walang isang reporter dito. Diba? Unless, meron talagang violation. Hindi ako po ang nagpapasya niya. Nako. Hindi naman din po ako yung sekretary. Nako, hindi totoo yan. Hindi daw nagpapasya. Pasimple ka pa. Nasusupalpal ka ni Ma'am Eden Santos. Nakitaan nyo lang siya ng opening. Kaya yun. Breach of protocol. Si Marcos Jr. ang lumapit sa mga reporter. Nakitaan nyo lang ng opening pero wala siyang linabag doon sa protocol na sinasabi nyo. Kapalpalan nyo talaga. So, Fake hindi news naman po ako may pastor hawak talaga ng kayo. maro. Tayo yung press officer lang. So, kung ikinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Fake news. Kung meron mang nagpapalaganap ng fake news dito sa bansa na to, isa lang ho yan yung Malacanang. At sa katauhan nyo, ay nagpapakasangkapan ho kayo kung anumang naratibo ang itinutulak sa inyo ng mga amo nyo. Pero kayo ho nagpapakalat ng fake news. Hindi mo nga mabanggit-banggit kung ano yung mga nalabag nitong si Ma'am Eden Santos. Anong protocol? Walang protocol. Si Marcos Jr. ang lumapit doon sa reporter. Nung linapitan siya, nag-iiyak ho siya. Maya-maya pinapatanggal siya, pinapapalitan siya sa Net25. Ganyan ho sila katitindi dyan sa Malacanang. Kaya kung ano man sabihin nila dito sa interview niya na to kanina dyan sa Malacanang, ano na naman ho ito, puro kabalbalan na naman. Kaugnay pa rin ho ito doon sa online gambling. Napakatindi ho talaga niyang issue na yan. No? Kaya naman kung hanggat stop, tigil na ho yan. Kung hindi kayang itigil, wag namang yung tipong napakadaling magsugal. Di mo na kailangan lumabas ng kubeta kung nasa kubeta ka man. Makakapag-cash in ka. Di ka pa tapos umihi, nakapag-cash in ka na. Di ba? Dati magsusugal ka, magtatawag ka pa. Uy, tawagin mo si kumaring dito tayo, pwesto tayo dito. Dito tayo sa ilalim ng kawayan. Dito tayo pwesto ko dito. Di ba? Hanap ka pa ng kalaban mo eh. Kaya naman dadayo ka pa. Tara, punta tayo sa tayo mantoka. May patay, sakla tayo, sakla. Ganyan ho kasi pagka yung traditional na sugalan. Kaya nga sinasabi natin dito, yung sugal na yan, malalim talaga ang hugot sa kultura ng mga Pilipino. Pero pagka walang kaabog-abog, wala nang inatupag yung mga trabahante kung di na lang mag-scatter. May problema ho tayo dyan. Dito tayo kay Auntie Claire. Auntie Claire ho tayo. Pakinggan nun natin yung mga kargadong tanong dito kay Auntie Claire. Game. Good afternoon po, Yusek. Is President Marcos... Ito bayad to. Yan. Yung mga ganyang klaseng tanong, yung tipong tunog bayad yan. Hindi ko sinasabing bayad yung nagtatanong ha. Sinasabi, bayad naman talaga siya. May sweldo siya sa kumpanya niya. Okay? May sweldo siya sa kumpanya niya pero halatang kargado. Di ba? Kargadong yung mga tanong. Supportive Pakinggan of the niya. Finance Department's proposal to impose a new tax on online gaming operators, given concerns that such a measure could discourage investments in the sector or push some operators underground. How is the President weighing the potential revenue gains against the possible impact on industry growth and employment? Ang proposal po na ito ng DOF na magkaroon po ng tax para po marestriktuhan
ang mga online gaming ay para naman po ito sa ikabubuti ng pamilyang Pilipino. Batid po ng Pangulo na maaari mangyari sa mga gumon sa sugal at hindi niya naman po tututulan basta po mayroon pong sapat na pag-aaral para po ang tungkol sa buwis na Madam, ito ang sapat na pag-aaral. Bibigyan kita ng sapat na pag-aaral. Ito, yung Becoming a Filipino. Nakita niyo ho yun mga kababayan? Nagda-drive. Habang nagda-drive siya, scatter siya ng scatter. Naubos ang napakaraming pera, hindi pa ho siya nananalo. Ano po? Anak ng toko, ano pa bang pag-aaral lang gusto nyong inahanap nyo? Nagsusumigaw na yung mga ebidensya na meron talagang diferensya, yung online gambling na yan. Diba? Salot talaga ho yan sa buhay na sambayan ng Pilipino. Hindi na nakakapag-Jollibee yung mga bata dahil dyan sa online gambling na yan, di ba? Imbis na ipakain sa Jollibee yung mga bata, yung mga anak nila, pinang-i-scatter na lang. Umaasa dun sa yung tawag times 10 ba yun? Pataw man. Pero paiigtingin pa po, maliban po dito sa mga online gaming sites na license or lehitimo naman, paiigtingin po lalo ang paglaban sa mga illegitimate o yung mga yung hindi tama or hindi rehistradong mga online gaming sites. Nako. Follow up lang po from Sir Dexter of Inquirer. What is President Marcos's position about online gambling with lawmakers filing bills to either outright ban or impose tighter regulations on online gambling operators and e-wallets, and acknowledging that Filipinos get addicted to online gambling regardless if they are playing on legal or illegal apps or websites? Yun nga po, kagaya ng ating sinabi, ang Pangulo po ay nakikinig kung ano nangyayari sa ating mga kababayan at kung ano man po ang bill na ipapasa nila, ito'y pag-aaralan mabuti, kung ito'y makakabuti sa ating ekonomiya and at the same time makakabuti para sa taong bayan. Last po from Sir Dexter. How will the Marcos administration address the issue of online gambling in a health perspective, given addiction is a public health problem? Muli, katulad na sinabi natin, gusto natin limitahan ang itong klaseng mga pagsusugal at mabawasan ang mga gumon sa sugal. At ito po ay para sa taong bayan at ang lahat ng pwedeng suggestion at maaaring batas para ito ay masawata, hindi naman po yan tututulan ng ating Pangulo. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Yusek, si Senator Zubiri naghain po ng Anti-Online Gambling Act para sa total ban ng lahat ng uri ng online gambling. At nananawagan siya sa Pangulo na maglabas ng malinaw na pahayag na posisyon tungkol dito. Ito ho ba'y inaasahan nating matatalakay ng Pangulo sa kanyang nalalapit na SONA? Tama po bang sabihin that the President is taking a closer look at online gambling in the middle of all these proposals? Opo, pero hindi po natin masasabi kung ito po ay makakasama sa SONA. Wala pa po akong detalye kung ano po ang sasabihin at ipapahayag ng ating Pangulo sa SONA. At ito naman pong mga suggestion po na ito ay makakarating sa ating Pangulo. Salamat. Leth Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Inanunsyo po ng PHAPI na hindi muna sila tatanggap ng guarantee letters mula sa gobyerno. Nasa 530 million pa daw po kasi yung hindi nababayarang claims. Ano pong masasabi ng Malacanang dito? Opo, nakausap po natin mismo ang pamunuan ng DOH at sinasabi nila na 39 hospitals lamang po sa Batangas ang nagkakaroon ngayon ng usapin patungkol sa di umanong pagbabayad ng mabilisan ng mga amount base sa guarantee letters. Dahil ito po daw ay wala pang kaukulang mga dokumentong na isusumite. Pero hindi po nangangahulugan na yung ibang mga hospitals po ay nagkakaroon ng problema pagdating po sa bayaran. At tandaan po natin na sa Universal Healthcare Act ay meron po supposed to be guaranteed na 10% na authorized bed capacity ang mga private hospitals para patungkol po sa zero billing. At dapat nga po ay hindi na po kinakailangan yung yung tatawag natin medical assistance for indigents and financially incapacitated patients dahil dapat zero na po ang balanse dahil po sa PhilHealth. At kung mas kakailanganin po ng ating mga kababayan na sila ay at malapit sila sa mga DOH hospitals, hindi po kailangan ng GL doon or guarantee letters. So marami po tayo, meron po tayong mga listahan po dito ng mga DOH hospitals na hindi po kailangan ng guarantee letters.
from any politicians. Dahil po kapag ka po DOH hospitals, ang social worker po mismo ang tumitingin kung sila qualified at hindi naman po politiko. So, ang ilan po dito na aking mababanggit, marami po kasi ay Philippine Medical Center, Lung Center of the Philippines, NKTI, Philippine Health Center, East Avenue Medical Center, Amang Rodriguez Memorial Medical Center, at marami pa pong iba. Mamaya ibibigay ko po sa inyo kung kayo po ay nangangailangan ng kopya ng DOH hospitals. May plano po ba ang Pangulo na kausapin ang mga opisyal ng DOH para pagpaliwanagan o linawin itong bagay na ito kasi may pangako po siya na tutugunan yung mga basic na pangailangan ng taong bayan. Bagamat private hospital po yung pinag-uusapan, programa pa rin po ito ng gobyerno. Yes, opo. Meron naman po kasi MOA ang DOH with the private hospitals. At sabi nga po natin, hindi naman po nagkakaproblema ang gobyerno patungkol po sa pagbabayad ng mga bills po ng ating mga kababayan na covered po ng guarantee letters. Dito lamang po sa 39 hospitals na kinakailangan po ng DOH yung ibang mga dokumento para po sila mabayaran. So, doon po sa maniningil ng mga hospitals, kumplituhin lang po yung inyong mga dokumento dahil po ang DOH, ang sinasabi sa atin, ay may sapat na pondo. Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Hello. Good afternoon, Yusek. Yusek, may identities Hello. na po yung mga policemen involved at saka yung alleged politicians doon po sa mga missing sa Bongeros. Nakausap natin ang isang kinatawan sa DOJ at sinabi po nila na hanggang sa ngayon po ay pinag-aaralan at hindi mo na po nila i-reveal ito dahil patuloy po ang kanilang pagsasagawa ng investigasyon. Another topic lang po, yung sa case naman po ni VP Sara, if the findings of the Ombudsman is against the Vice President, sa tingin niyo po ba ay makakatulong to sa impeachment proceedings na kinakaharap niya ngayon? Ayoko po muna magbigay ng anumang sagot sa isang hypothetical question. Tingnan na lang po muna natin kung anong mangyayari. Salamat po. Thank you po. Ivan Mayrina, GMA News. Ma'am, this is a question on the national debt. Dalawang bahagi po yung tanong. As of end March 2025, nasa close to 17 trillion na pong utang ng bansa. Ito yung 62% ng debt to GDP ratio. Yari tayo dyan, 16 billion. 16 trillion ba? Basta maraming perang utang natin. Wala tayong nakikitang infrastructure. Puro tayo utang. Anak ng Of the more than 4 trillion borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went? And is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments tulad ng infrastructure, education, agriculture, health, at social services. Makikita po natin kung ano ang mga tinulong ng Pangulo at ng pamahalaan sa mga farmers natin, sa mga mangingisda. Anak ng toko. Anong farmers? Anong naitulong niya sa mga farmers, madam? Po natin. Kadiri ka. Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Makikita niyo po. Yari tayo. Hindi na ho nila tinatanggi ngayon yung mga ayuda basta tumulong daw sila ng ayuda. At Pambihira. ito po ayon sa ating DOF, Department of Finance, ay sustainable. Nasa sustainable level po tayo. At dahil po ang 70% po ang international threshold for the debt to GDP ratio. So, nandun pa po tayo dahil sabi nyo nga po, nung nakaraang taon, nasa 60.2, kung di ako nagkakamali, 60.7%, pero ngayon mukhang tumaas ng konti. 62%. But still, nandun pa rin po tayo sa range. It's supposed to be below 70%. And can you tell us kung ano pong targets in the next 3 years of the administration? Kasi po, sa unang SONA ng Pangulo, if I may point it out, a target po na ibaba sa 60% or below ang debt to GDP ratio. Sa ganyang katanungan, tatanungin po muli natin ang DOF at yung ating economic team patungkol po dyan para mas detalyado ang aking maiulat sa inyo. Thank you. Last question, Maricar Sargan, Brigada. Good afternoon po, Yusek. May panukala po si Senator Cheese Escudero na ipawalang bisa yung bank secrecy law para ho sa mga government officials and employees para daw po maiwasan yung pagtatago ng mga ill-gotten wealth. Si Pangulong Marcos po ba willing na suportahan yung panukalang ito? And if ever na maging batas, bukas din po ba siyang buksan yung kanyang bank records? Ang Pangulo po ay sang-ayon po at dapat lamang po nating ipatupad itong accountability and transparency sa gobyerno.
So hindi po tayo magkakaroon ng negatibong sagot mula sa Pangulo. That was the last question. Thank you, MPC. At gusto ko lamang palang i-update po kayo dahil nung nakaraang araw po ay humihingi po kayo ng mga pangalan ng Ito. barangay. Barangay. Yan. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung babasahin ko sa Hindi, inyo. basahin mo lahat. Trabaho mo yan. Anong hindi mo babasahin mo Bawat lahat? isa. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi nating drug clear, drug free. So ibibigay ko po sa inyo ang summary dahil ngayon lamang po binigay sa atin ng PIDEA. At ang ibang mga pangalan po ng barangay ay ibibigay ko rin po sa inyo pero hindi ko po lahat masasabi. Meron dito pong Maghipid sa Lope de Vega sa Northern Samar, San Jose, Barangay San Jose sa Municipality ng Lope de Vega, Northern Samar, Jebonawan, Lope de Vega, Northern Samar at nandito po yung ibang mga pangalan. So ibibigay ko na lamang sa inyo at para po magkaroon kayo ng konting detalye. At yung iba po na gusto niyo pa po na Ng toko. Hindi mo rin pala iisa-isahin. Yun ang inihintay namin, ante. Isa-isahin mo yung mga 664 barangay. Oh. Ang problema, hindi nyo naman pala maisa-isa eh. Kasi baka merong umalma dyan. O para sa mga taga Malacanang, ayun, nabigyan ng kopya, i-publish nyo ho sa sa social media para magkaalaman tayo. Kasi pagka napasama dyan, yung barangay namin dito, naku, magko-comment ako dyan. Ang daming bangag sa amin. Di ba? Nagkalat yung mga bangag. Tapos bakit napasamang pangalan ng napasamang barangay namin dyan, di ba? May problema ho tayo dyan. Kaya siguro hindi mabanggit nitong si Auntie Claire. Baka pag nagkataon, mayari ho siya.